Dito sa atin, kapag may buntis, ang bili ng mga matatanda, Bawal maligo. Suot ka para hindi mabinat. Kumain ng masusustansyang pagkain. Medyo madugo lang. pero sa viral video na ito, na in-upload ng 24 na taong gulang at kapapanganak lang na si Anya, Ito ang kanyang itsura. ang sarili niyang placenta. So, ayan. Parang na siyang batchoy. Kanya raw iniluto at kinain. Nung nilabas na po yung placenta ko, yun po ang una kong sinabi kay Doc. Raw lang po talaga kung puno po ng dugo, okay lang po yan. Huwag nyo rin po hugasan ng tubig, okay na po yan lang po. Naniniwala raw kasi siya na malaki ang maitutulong ng pagkain ng sarili niyang placenta o inunan para mapabilis ang kanyang recovery mula sa kanyang panganganak. Nang panood ko sa Kardashian talaga, sabi ko, ang ganda pa rin nila. Tapos sabi ko, parang siguro healthy yung mabilis ako makaka-recover. Bukod sa impluwensya ng mga foreign celebrity, nag-research din daw si Anya online. Nag-research po ako sa social media. Pinanood ko rin po yung mga podcast nila. Yung iba po kasi traditional na mga old pa nila, ginagawa po yun. Yung iba hindi nila alam, pinapakain sa kanila ng mga grandparents po nila, ganon. Kaya naman, nang manganak siya noong Mayo, sa panganay niya na si Baby Gianna, nagdesisyon siyang kainin ang sarili niyang placenta. Ang liit lang pala yan. Ayan. Malaki siya, pero lumit na. Di ba? Hanggang sa dumating yung time na nanganak na siya, nandun kami. Siyempre, sinecure ko muna yung placenta. Sabi ko, Doc, yung placenta ng asawa ko yung request niya. Pagka-uwi nga raw nila sa bahay, makalipas ang halos 2 araw sa ospital, inihanda niya ang placenta para lutuin. Linisin natin. Nilinis ko na muna siya. So, ayan. Parang na siyang batchoy. Tapos sunod kong ginawa, niluto na. Siyempre, ayoko naman na matabang. So, nilagyan ko pa po siya na bawang, sibuyas, kung ano-ano pong panimpla. Para siyempre po, pag in-intake ko, may lasa na. Si Anya, aminadong nung una, mayroon din siyang pag-aalinlangan. Pero dahil naniniwala siyang mainam ito sa postpartum recovery, itinuloy pa rin niya ang pagkain nito. Nakalaunay, nakasanayan na rin daw niya. Lasa po niya, hindi ko po kasi masabi kung baka po ba or pork, chicken. Kakaiba po talaga eh. Parang pinaghalo-halo po lahat siguro po ng animals. Tapos, mas more on madugo po talaga yung lasa niya. So, parang atay na may halong baga. Ang placenta o inunan ay isang organ na tumutubo sa sinapupunan kapag nagbubuntis ang isang babae. Ito ang nagsusupply ng sustansya at oxygen sa sanggol, habang ito'y nasa sinapupunan pa lamang. Importante siya kasi doon nagkakaroon ng exchange of nutrients at saka ng dugo mula sa mother papunta sa kanyang baby, pati na rin yung paglabas ng mga waste materials mula sa baby palabas, pabalik doon sa mother. Kwento ni Anya, bagamat nagsabi din siya noon sa kanyang OB tungkol sa pagkain ng kanyang placenta, agad din daw siya nitong pinagbawalan. Sabi po niya, "Hay, wag mo kakainin yung placenta mo. Pangako mo sa akin yan. Pinapromise mo sa akin. Tapos ako na lang po na ganyan." Sabi ko, opo. Napaupo na lang ako kahit sa isip ko, kakainin ko talaga to. Ipinakita namin ang video sa psychologist na si Dr. Raul Ganya. At ang say niya, ito na yung paniniwala na naipapasa. Itanggi man natin o hindi, no? Hanggang tayo sa ngayon ay naniniwala sa mga pamahiin ng ating mga lola, ng mga ninuno natin, na naipapasa talaga from generation to generation. Malaki ang impluwensya ng mga ng social media, ng mga influencer, lalo na sa mga buhay ng tao sa panahon ngayon, no? Kaya yung paniniwala nila, ganun na lang kasi based on the experiences ng ibang tao, for them, totoo ito. para naman kay Anya, sa kabila ng pagbabawal mula sa kanyang doktor, naniniwala siyang malaki ang naitulong ng pagkain ng kanyang placenta para mapabilis na mapanumbalik ang kanyang lakas mula sa kanyang panganganak. Naniniwala ako na merong naitulong din naman yung placenta kasi full of nutrition siya. Hindi talaga ako nagkaroon ng postpartum na sinasabi in a week. Paalala ng mga eksperto, bagamat siksik ito sa protina at bitamina, hindi ito dapat kinakain.
No, wala pa siyang scientific basis ng na para fully i-recommend yung pag-consume ng ating mga placenta. Meron pang nabalitaan na ni-report ng CDC or Center for Disease Control na nagkaroon ng infection ang mother at saka ang baby dahil yung nanay nung siya ay nanganak, meron pala siyang sakit. So, nung pinrocess yung kanyang placenta at kanya itong kinonsume, na ipasa pati sa baby yung sakit. Para daw mapabilis ang recovery, importante daw na magkaroon ng sapat na pahinga pagkapanganak. Pag-exercise din pagkapanganak, and importante nga po na kung ano po yung i-advise ng inyong mga obstetrician or mga midwife, kung sino po yung nagpaanak po sa inyo, ay susundin po ninyo. Mainam din na kumain ng masusustansyang pagkain para manumbalik ang lakas ng katawan. Boss, important din po, syempre, na wag po kayong mag-atubili na humingi ng tulong sa mga asawa po ninyo, sa pamilya, kung kailangan ng tulong, kung gusto mong magpahinga muna. Pagdating sa pagbubuntis at panganganak, marami tayong kinalakhang pamahiin at paniniwala. Pero, ang mahalagang tandaan ay dapat isaalang-alang din ang kaligtasan at kalusugan hindi lang ni baby, kundi pati ni mommy. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.